Bagyo Alert. Lumakas at naging ganap ng bagyo o minor tropical depression ang low pressure area 97W sa hilaga ng Pulao ayon sa datos na mula sa Japan Meteorological Agency o JMA. May lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbagso naman na umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito pakanluran na direksyon. Sa ngayon ay mataas ang posibilidad na pumasok ito sa loob ng PAR sa Martes at kikilos ito pahilaga, palapit sa area ng Bicol Region. Inaasahan na palalakasin din nito ang habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan partikular sa kanluran ng Luzon at #Visayas. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Josie, ang ika-10 bagyo sa taong 2026. Patuloy na mag-antibay sa posible pang mga pagbabago ng forecast sa susunod na mga araw, at pinapayuhan ang ating mga kababayan maging handa at alerto sa banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dala ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Aktibo ang West Pacific Basin. Tingnan, dalawang sama ng panahon ang patuloy na binabantayan sa West Pacific Basin. Ang mga sama ng panahong ito ay ang Invest 97W na naging minor tropical depression o bagyo na kaninang umaga ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA at kumikilos hilagang kanluran na direksyon sa ngayon ay nasa katamtaman ang Tayensa na pumasok sa loob ng PAR, kung sakali man ay bibigyan ng local name na Josie. Invest 98W na nasa bahagi ng Marshall Islands ay mababa na ang development bilang bagyo at posible ding maluso anumang oras ngayong araw. Dagdag pa sa inisyal na monitoring, may posible ding may mabuong mahinang LPA sa kanluran ng Luzon na nakapaloob sa mga call-upon ng habagat. Tandaan, sa ngayon ang mga sama ng panahon na ito ay malayo at wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagyo sa labas ng PAR lumakas pa. Lumakas pa at naging ganap ng tropical storm category at binigyan ng international name na Haishen, ayon sa datos mula sa Japan Meteorological Agency o JMA. Namataan ang sentro ng bagyo 1,340 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. May taglay na itong lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour at pagbagso naman na 80 km per hour. Kumikilos ang bagyo pa hilagang kanluran na direksyon. Ayon sa forecast, nasa katamtaman ang Tayensa nito na pumasok sa loob ng PAR, at kung sakaling pumasok man ay papangalanan ito sa local name na Josie. Sa kasalukuyan ay hindi naman ito inaasahan na direktang tatama sa kalupaan, ngunit papalakasin nito ang habagat na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanluran ng Luzon at Visayas. Patuloy na mag-monitor sa mga pagbabago ng forecast na ito sa susunod pang mga oras at araw. Tuldok, Tropical Cyclone Formation Update. Ang low pressure area, LPA-07A, na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, ay mayroong katamtaman ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Low Pressure Area, LPA-07A, Invest 97W, outside PAR. Lokasyon, nasa layong 1,800 kilometro. Silangan ng Eastern Visayas, 2 AM, ika-12 ng Hulyo taong 2026. Coordinates 10.0 degrees north, 139.5 degrees east. Katamtaman ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Southwest monsoon or habagat. Synopsis o buod, nakakaapekto ito sa Luzon at Visayas. Forecast weather conditions, dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa minsan malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Palawan. Forecast weather conditions, dahil dito, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa severe thunderstorms sa Bicol Region at nalalabing bahagi ng Luzon. Localized thunderstorms forecast weather conditions, dahil dito,
Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa severe thunderstorms sa Visayas at Mindanao.